Hello, Ashland listeners. Again, this is your narrator, Miss Sandra. Muli na naman po tayo nagbabalik. Hindi ko na papatagalin pa, magsimula na po tayo. Nang makalabas ng coffee shop, si Gretchen agad niyang tinawagan ng kanyang kapatid. Nais niyang doon magpalipas ng gabi bago harapin si Demetrio kinabukasan, subalit nang buksan niya ang kanyang cellphone, saka pa lang niya napagtanto na sandamakmak na tawag na palang natanggap niya mula kay Demetrio na hindi niya nasagot dahil naka-silent mode ang phone niya. Sandali niyang tinitigan ang screen ng kanyang cellphone. Muli na naman yung tumunog at si Demetrio ulit. Huminga siya na malalim bago yon itinago at naghintay ng taxi. Ilang sandali pa isang magarang sasakyan ang huminto sa harapan niya. Nang bumaba ang salamin ng kotse, nakita niyang si Anthony ang nagmamaneho. Get in, Gretchen. Malalim na ang gabi. Ihahatid na kita sa pupuntahan mo, sabi pa nito. Marahan naman siyang umiling. Hanggat maaari, ayaw niyang lumapit sa mga taong malapit kay Bianca, pwera na lamang kay Kendra. Hindi na, magko-commute na lang ako, Sir Anthony. Imbes na makinig sa sinabi niya, buwaba ng sasakyan si Anthony at pinagbuksan ng passenger seat. Come on, Gretchen. Malapit ng maghating gabi. Baka kung anong mangyari sa'yo at nandito ka pa sa labas. I know you don't like me. Hindi kita kakausapin kung ayaw mo akong kausap. Ang importante, maihatid kita ng ligtas. I won't ask for anything in return either. Napakurap-kurap siya bago napatitig sa kanyang relo. Dahil sa dami ng nangyari ngayong araw, hindi niya na namalayan ng oras. Nilingan niyang tingin sa paligid, malalim na nga ang gabi. Kung magmamatigas siya, baka mapahamak sila ng anak niya. Hindi man sila malapit ni Anthony, di hamak na mas ligtas naman silang dalawa ng anak niya kasamang lalaki kaysa kusinong driver. Okay, buntong hininga niyang sagot. Umaliwalas naman ang mukha ni Anthony sa naging sagot niya. Maingat nitong sinara ang pintuan bago pumasok sa driver's seat. Gaya ng ipinangako nito, hindi siya nito kinulit, pagamat panay ang sulyap nito sa gawin niya. Pinili na lang niyang hindi pansinin ng lalaki. Ngayong nakaupo na siya, saka pa lang siya nakaramdam ng pagod at gutom. At sa kamalas-malasan, tumunog pa talaga ang sikmura niya, dahilan para magkatinginan sila ni Anthony. Siya ang unang nagbawi ng tingin. Nakalimutan niyang hindi pa pala siya naghahaponan. May gusto ka bang kainin? Tanong pa nito. Marahan naman siyang umiling. Salamat pero sa bahay ako ni Kuya kakain. Napasulyap naman si Anthony sa map bago lumingon kay Gretchen. Kalahating oras pa ang biyahe natin. Ang mabuti pa kumain muna tayo. Hindi pa rin ako naghahaponan. Gretchen? Lumingon si Gretchen sa gawin ni Anthony. Wala na siyang nagawa pa nang ihinto ng lalaki ang sasakyan sa harap ng isang fast food chain na nadaanan nila. Okay lang ba sa'yo na dito tayo kakain? Ito lang ang pinakamalapit na lokasyon sa atin. Tipid na tumango si Gretchen. Ayos lang, di naman ako mapili. Si Anthony ang nag-order para sa kanilang dalawa. Nakakatawang nagkasagutan silang dalawa ni Bianca kani-kanina lang, tapos ngayon ang kapatid naman ito ang kasama niya. Hindi niya alam kung bakit laging naroroon ang kahit sinong miyembro ng mga Inoue kahit saan siya magpunta. Here, kumain ka na. Isipin mo na lang na pumayag ka sa alok kong dinner. It's my peace offering dahil sa mga nangyaring tinong nakaraan, but I am not forcing you to forgive me, sabi pa nito. Huminga siya ng malalim bago tumango. Maraming salamat, Sir Anthony. Pagod siya sa mga nangyari ngayong gabi. Parang naubos ang energy niya kaya't wala siya sa mood na makipag-usap sa lalaki. Mukhang naintindihan naman ito ang nararamdaman niya at hindi na to nangulit pa sa kanya. Pasensya ka na nga pala sa ginawa ni Bianca ngayong araw, Gretchen. Alam ko hindi sapat ang paghingi ko ng tawad but I still want to apologize. Ani Anthony, nang nasa biyahe na sila papunta sa tinutuluyan ng kanyang kapatid. Di man siya sigurado sa buong detalye ng ginawa ni Bianca ngayong araw, pero sigurado siyang may kinalaman to kung bakit matamlay si Gretchen ngayon. He knew his sister too well. Naroon din siya sa banquet hall kanina at nasulyapan niya si Gretchen sa isang sulok. Nang makita niyang umalis ito, napagtanto niya na nakita ni Gretchen si Colin at malamang sa malamang. Alam na nito ang tunay na katauhan ng siraulong Yamoto na yon. Huwag na nating pag-usapan yan, Sir Anthony. Tapos na ang nangyari. Malamig nitong turan. Di na nagsalita pa si Anthony at hinayaan na lang si Gretchen hanggang makarating sila sa lokasyon na sinabi nito. Bumaba na ng sasakyan si Gretchen at maging si Anthony. Pilit siyang ngumiti bago hinarap ang lalaki. Maraming salamat sa paghatid mo sa akin, Sir Anthony.
No problem, Gretchen. Akmang magpapaalam na siya sa lalaki nang makarinig siya ng isang pamilyar na boses, dahilan para manigas ang likuran niya. It is already late at night. Where have you been, my dear wife? Dahan-dahang napalingon si Gretchen sa harapan ng shop ng kanyang kapatid. Dahil maraming laman ang isip niya kanina, hindi niya napansin ang sasakyan ni Demetrio na nasa isang tabi. Marahan namang naglakad ang lalaki hanggang sa makarating to sa kinaroroonan nila. Mukhang busy ka ngayong gabi, Demetrio. Ni hindi mo man lang naisipan na sunduin si Gretchen at tinayaan lang maglakad mag-isa sa daan kahit malalim ng gabi? Basag ni Anthony sa katahimikan sa pagitan nila. Hindi tinatago ng lalaki ang disgusto at sarkasmo sa boses nito. Nais na ni Anthony makita ni Demetrio kung ano ang ginawa nito ngayong gabi. Gusto niyang malaman kung may konsensya ba talaga ang isang Demetrio Colin Yamamoto. Mula kay Gretchen, dumakong tingin ni Demetrio kay Anthony at pinukulto ng matalim na titig. What have you done to her? Malamig nitong tanong. Sarkastiko namang natawa si Anthony. Me? Wala akong ginawa. Demetrio, parang ikaw. Wala kang ginawa at tiniyaang mag-isang asawa mo? Marahas na hinawakan ni Demetrio ang kwelyo ng suot na suit ni Anthony at nakipagtagisan ng titig sa lalaki. Hindi ko gusto mga salitang lumalabas sa bibig mo, Anthony. Pinagpapasensyan lang kita. Kapag hindi ako makapagtimpi sa'yo, bakit? Anong gagawin mo? Mapanghamon itong sambit bago na patitig kay Gretchen. Unti-unti namang kumalma si Demetrio at napalingon din sa gawin ng babae. Matamang nakatitig si Gretchen sa dalawa. Kota na siya sa pagod ngayong araw tapos dadagdag pa ng away ang mga ito. Cat got your tongue? Bakit hindi mo ituloy ang balak mong sabihin, Demetrio? Natatakot ka ba na marinig ka ni Gretchen? Dagdag pang-iines ni Anthony. Marahang binitawan ni Demetrio ang kwelyo ni Anthony sabay tulak sa lalaki. Natatawa naman tong napaatras, subalit hindi pa rin nawawala ang mapang-asar nitong titig. Wala akong pakialam sa kung anong sasabihin mo o kung ano man na nais mong palabasin, Anthony. All I want is for you to stay away from my wife as far as you can. Huwag mong hihintaying maubos ang pasensya ko sa'yo. I already told you what I will do once my patience runs out. Naniningkit ang mga matang ani Demetrio. Subalit imbes na matakot, tinawanan lang ni Anthony sa Demetrio. He knows he's provoking him, pero nagsasawa na siyang makitang pagpapanggap ni Colin. Hindi na siya makapaghintay pa na makita ang reaksyon nito oras na malaman nito na alam na ni Gretchen ang pinakatago-tago nitong sekreto. Paano kung ayokong gawin ang sinasabi mo? Nakangisi niyang sambit. Muling hinablot ni Demetrio ang damit ni Anthony. Sa pagkakataong yon, pumagitna na si Gretchen sa dalawa. Tama na. Tumigil nga kayo. Hindi niyo ba nakikita na sa poder tayo ng kapatid ko? Galit niyang asik. Nagsukatan naman ng titig si Anthony at Demetrio. Ilang sandali pang lumipas, kusa nang binitiwan ni Demetrio ang damit ni Anthony. Inayos naman ng uli ang suot nito at nagseryoso na. I'm sorry, Gretchen. I just cannot help it, knowing your husband doesn't really care about you. Makahulugang sambit ni Anthony. Napatingin naman si Gretchen dito. Tama. Oo nga pala. Demetrio and Anthony came from the same society, kaya may pagkakapareho ang dalawa. Tama na, Sir Anthony. Ayoko ng gulo. Salamat ulit sa concern at paghatid mo sa akin pa uwi. Tugon ni Gretchen. Huminga na malalim si Anthony bago tumango. You're welcome, Gretchen. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. My wife doesn't need your help. May dieng singit ni Demetrio. I am not talking to you. Si Gretchen ang kinakausap ko kaya wala kang pakialam. Siya rin ang magdedesisyon. I am the husband kaya malamang may pakialam ako. Malamig na tura ni Demetrio at sinadyang ipagdiinan ng huling kataga para ipaabot sa lalaki ang karapatan niya bilang asawa. Hindi siya sanay makipagtalo dahil hindi naman to ang hilig niya. He is much more into actions rather than spitting words. Pakiramdam niya para lang sa taong mabababaw ang pakikipagtalo pero di niya mapigilan ang sarili niya ngayon. He may look childish but he was so damn annoyed after seeing Gretchen coming out from that bastard scar. Kanina pa siya tawag ng tawag dito. Halos mabaliw na siya sa pag-contact sa mga bodyguards niya para hanapin si Gretchen tapos malaman-laman lang niya kasama pala ng babae ang hayop na to. It may seem crazy but his heart is hammering with so much anger that he wanted to tear Anthony apart. Mas mabuti pa sigurong umalis na muna kayo, Sir Anthony. Mahinahong saan ni Gretchen.
Napatingin naman si Anthony sa babae bago tumango. Okay, pinanood ni Gretchen. Nalisanin ni Anthony ang fruit stand ng kanyang kapatid. Nang silang dalawa na lamang ni Demetrio at sa kanya matapang na hinarapang lalaki. Umuwi ka na rin, magpapahinga na ako. Malamig niyang turan at tinalikuran na rin ng lalaki, subalit hindi pa man siya nakakahakbang. Mahigpit itong hinawakan ng kanyang braso para hindi siya tuluyang makaalis. We need to talk, Gretchen. Huminga na malalim si Gretchen, tsaka marahang inalis ang kamay ni Demetrio mula sa pagkakahawak ng braso niya bago nagsalita. Ang sabi ko, magpapahinga na ako, Demetrio. Malalim na ang gabi, magpahinga ka na rin. Aniya, tinalikuran ito ulit. But we have our own home, Gretchen. Napatigil siya sa paglalakad at mapait na napangiti. Own home? Dati, natutuwa siya kapag naiisip niya na may bahay na siyang matutuluyan. Bahay kung saan binigyan siya ni Demetrio ng karapatan kung anong balak niyang gawin at hindi gaya sa kanila. Pero ngayon, tila estranghero ang mga salitang iyon sa kanya. Hindi niya yon bahay. Hindi siya tunay na asawa ni Demetrio. Peke ang lahat sa pagitan nila. May biyangka ng lalaki sa buhay nito at wala siyang papel sa tabi nito. Kay Kuya George ako matutulog ngayong gabi. Bukas na tayo mag-usap. Aniya nang di man lamang nililingon ang lalaki. Akala niya hindi ito mangungulit sa kanya at hahayaan na siyang makaalis. Subalit muling nagsalita si Demetrio. I have been calling you non-stop, Gretchen. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Don't you know how worried I am earlier? Frustrated na itong bigkas. Hindi ko na malayan dahil nakasilent ang cellphone ko. Pagak na natawa si Demetrio bago nagsalita. Bakit kayo magkasama ng lalaking yon? You should stay away from him, Gretchen. Hindi mapagkakatiwalaan ng Anthony yon. He must be up for something kaya siya malapit sa'yo. Tuluyan na siyang humarap kay Demetrio at pinukulto na isang malamig na titig. Hindi mapagkakatiwalaan? Ikaw ba, Demetrio, mapapagkatiwalaan ba kita? Sarkastiko niyang tanong. Natigilan naman si Demetrio sa naging sagot niya. Sinamantala naman ni Gretchen ang pagkakataon na nagulat to sa naging sagot niya. Hindi mo na ako kailangan pang balaan. Alam kong hindi siya mapagkakatiwalaan, pero wala naman kayong pinagkaibang dalawa. Pagod niyang turan at tinalikuran na ito sa ikatlong pagkakataon. Magkapatid si Anthony at Bianca. Ano bang malay niya kung anong iniisip ng dalawa? Siguro sa kanila, si Kendra lang naging totoo sa kanya. Si Demetrio, si Grandma Marie, si Grandpa Daichi at lahat sila. Tinago sa kanya kung sino sila na para bang isa siyang tanga na pinaglalaroan ng mga ito. Ngunit napagtanto niyang walang mapipili sa kanilang lahat dahil pare-pareho lang naman sila. You knew, mahina nitong sambit. Humugot siya ng hangin bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Huwag kang mag-alala. Ano man ang nalaman ko, wala akong planong guluhin ang buhay mo at wala din akong balak humingi ng pera sa'yo. Kung gusto mo makipag-iwalay sa akin, walang problema sa akin, Demetrio. Hindi kita pipigilan. Kahit na ipinamukha niya kay Bianca kanina na hindi niya hihiwalayan si Demetrio, hindi rin naman niya ipagpipilitan ang sarili niya sa lalaki kung ayaw nito sa kanya. Silang dalawa naman ang mag-asawa, kaya sila ang magdedesisyon kung maghihiwalay man sila o hindi, at hindi si Bianca. Hindi lang naman siya ang magiging single mother sa buong mundo kung sakaling magtatapos ang pagsasama nila ni Demetrio. Walang hiwalayang magaganap, Gretchen. You will stay as my wife until our last breath. Nasabi ko na yun sa iyo noong nakaraan at walang magbabago ngayon. Sarkastikong tumawa si Gretchen. Talaga? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga pinagsasabi mo pagkatapos mo magsinungaling sa akin? Naniningkit ang mga matang asik ni Gretchen. Napalunok naman si Demetrio. Lagi siyang handa sa kahit na saang conference meeting na pinuntahan niya. Hindi siya natatakot kahit ano pang tanong ang ibabato sa kanya, pero ngayong kaharap niya si Gretchen sa gitna ng isang argumento, tila ba nahihirapan siyang magpaliwanag para hindi tutuluyang magalit sa kanya. Listen, Gretchen. Hindi ko sinasadyang itagong totoo kong pagkatao sa'yo. I'm just looking for the right timing na ako ang magsasabi sa'yo at hindi mo malalaman sa ganitong paraan. Then sabihin mo sa akin ang tunay na dahilan kung bakit tinago mo sa akin ang tunay mong pagkatao. Putol nito sa sasabihin niya sana. Muli siyang napalunok. Ngayong nakita niya na ang resulta ng pagsisinungaling niya, hindi niya na nais pang magsinungaling sa babae para dagdagan ang atraso niya. Huminga siya na malalim bago matapang na sinalubong ang malamig nitong titig. Kahit pa alam niya
na masasaktan to sa sasabihin niya. Gusto niyang transparent ang lahat sa pagitan nila bago sila magsimulang ulit. At first, I thought, you are a gold digger. Walang pag-aalinlangan niyang pagtatapat. Mabilis na humapdi ang mga mata ni Gretchen, kasabay ng tuluyang pagkalaglag ng mga luha sa kanyang mga mata. Wala naman siyang pakialam sa kung anong sasabihin ng iba sa kanya, pero pagdating kay Demetrio, masakit marinig ang mga katagang iyon kapag nanggaling sa bibig nito. Akala ko, alam mo na ang tungkol sa pagkatao ko nang ayain mo ako magpakasal. Sinakyan ko lang gusto mo para malaman ko kung ano ang tunay mong motibo sa akin. But after some time, I realized you weren't that someone I thought you were. Napagtanto ko na iba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. You are not a gold digger at all. You are just a simple yet very interesting woman. Kung ganun, bakit di mo pa rin sinabi sa akin ng totoo kahit alam mo nang di ako tulad ng inaasahan mo? Napakurap-kurap si Demetrio at napalunok. Nag-iwas siya ng tingin. Ngayon napagtanto niya kung ganong kamali ang naging hakbang niya. Dahil gusto kong malaman kung karapat-dapat ka bang maging isang Mrs. Yamamoto? Mahinang natawa si Gretchen. Hiningi niya ang sagot sa mga tanong niya, pero nang sabihin ni Demetrio sa kanya ang nais niyang marinig, mas lalo lang siyang nasasaktan. Baliw na nga siguro siya. Bakit? Ano bang mga qualifications para maging isang ganap na Mrs. Yamamoto, Demetrio? O gusto mo bang tawagin na rin kitang Master Colin mula ngayon? Gretchen, tila hirap na bigkas si Demetrio. Bakit? Hindi ba't gano'n naman talaga dapat ang itatawag ng lahat bilang paggalang sa'yo? Ayaw mo ba? Hindi ganito ang nais kong mangyari, Gretchen. Mahal kita. Tumahimik ka. Huwag na huwag mong babanggitin ang mga katagang yan sa harapan ko. Ginawa mo akong tanga, Demetrio. Kaya hindi ako maniniwala sa pagmamahal na yan. Mahina, sabalit may diin niyang bigkas. But I'm telling the truth, Gretchen. I may have faked my identity but not my feelings for you. I love you for real. Kahit yan man lang ang paniwalaan mo. Muli siyang natawa at marahas na pinahid ang mga luhang kusang kumawala mula sa kanyang mga mata. Kung ganon, hanggang kailan mo balak na itago sa akin ang lahat? Natigilan sa Demetrio. Masyado siyang naging masaya nitong mga nakarang araw at halos makalimutan niya nang may inililihim siya kay Gretchen. Masyado siyang nakatutok sa nararamdaman niya at hindi niya naalala may mga bagay pala na mas dapat niyang inuuna kaysa sa pagtatapat niya. See? Hindi mo masagot, hindi ba? Dahil wala kang planong sabihin sa akin ng lahat. Hindi mo ako nais maging asawa hanggang sa huling hininga natin. Demetrio, alam mo ba kung anong balak mo? Ang bilugin ng ulo ko hanggang sa katapusan ng buhay ko. Naniningkit ang mga matang asik ni Gretchen. Sinubukang abutin ni Demetrio ang kamay ni Gretchen para hawakan ng babae pero mabilis tong umiwas sa kanya. Wala na siyang nagawa pa kundi mapayoko. Never in his life did he imagine bowing his head to someone not related to him. But here he is today because he was at fault. I'm sorry, Gretchen. Mahina niyang sambit. Narinig niya ang mahina nitong higbi. Mas masakit pala kapag nakikita niya tong umiiyak. All he wanted is for her to have a peaceful life. Marami na tong pinagdaanan sa buhay, kaya't ang nais niya maging okay to sa piling niya, pero nakadagdag pa rin siya sa mga taong nakasakit dito. Napatingala si Gretchen sa madilim na kalangitan. Halos lahat ng sakit na napagdaanan na niya, pero kakaiba ang nararamdaman niya ngayon. Nakakapanghina. Malakas naman ang loob niya sa tuwing nakakaharap siya ng problema, pero ngayon parang nais nang niyang magpahinga. Ganito pala ang magmahal. Huminga siya na malalim bago napailing. Siguro, mas mainam na wala si Demetrio sa buhay niya. Parang aalalahanin na lang niya ay kung paanong kumita ng pera para sa kanila na magiging anak niya. Umalis ka na, Demetrio. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama. Matigas itong wika. Ngayon ay hindi lamang sakit ang nararamdaman niya, kundi may kasama ng inis. Isang nakamamatay na tingin ang pinukol niya sa lalaki. At anong gusto mo? Magsama pa rin tayo at magpanggap akong okay lang tayong dalawa? Tapos ano? Asawa mo ako sa papel, tapos si Bianca sa madla? Ginagago mo ba ako, Demetrio? Hindi niya na napigilan pa ang pagtaas ng boses niya. Nawalan na nga siya ng pakialam kahit malaki ang posibilidad na marinig sila ng kapatid niya. What did you say? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Demetrio. Bentang-benta na sa akin yan. Total nagkabalikan naman na kay ni Bianca, bakit di na lang siya ang gawin mong asawa? Mabilis na nagsalubo ang kilay ni Demetrio sa sinabi niya.
Ano nagkabalikan? Bianca and I aren't a thing from the start. Tila naguguluhan pa nitong sambit. Sarkastiko namang natawa si Gretchen. Ah, kaya pala muntik na kayo magpakasal noon, naudlot lang. Tapos dahil ayaw kanyang balikan, pumayag kang magpakasal sa akin para inisin siya. At ngayong bumalik na siya, kunwari nagmamatigas ka. Sandaling natigilan si Demetrio na para bang pinoproseso nito lahat ng mga sinabi niya. Wait, let me clear that one. Wag na, Demetrio. Ayoko marinig ang pangalan mo, ang paliwanag mo. Come on, Gretchen. Hindi talaga kami ni Bianca. Anito na para bang nawawala na rin ng pasensya. Totoo, namuntik na kami maikasal, pero siya lang ang may gusto nun. She almost killed herself dahil gusto niya akong pilitin and then went abroad to heal herself. Napatitig naman si Gretchen kay Demetrio. Hindi siya sigurado kung nagsasabi nga ba ito ng totoo sa kanya. Ano bang malay niya kung niloloko lang din siya ng lalaki? Alam ko, mahihirapan kang paniwalaan ako ngayon dahil sa mga nalaman mo, but I'm telling the truth. Wala kaming relasyon, hindi naging kami at hindi magiging kami. Walang balikang naganap at mas lalo nang di ko siya minahal gaya ng sinasabi mo. I have never loved any other woman aside from you, Gretchen. At hindi ako magsasawang ulit-ulitin yan kahit ipagtabuyan mo pa ako. Grabe na talaga ang mga ganap sa ating kwento. Patindi ng patindi ang bawat eksena. Huwag po kayong aalis dahil muli tayong magbabalik para sa isa pang kabanata. Maraming salamat po.